Katigil-tigil at pinagpipilitan ang kanyang pulburo video. Sayang ka ba? No way. No way nga po yung sagot Oo, lagi. Sabi ko, may problema. Oo. Imbestigahan nyo ang sarili nyo. Ito ang pahayag ng Partido Lakas ng Masa kaugnay sa ikinasang investigasyon ng mababang kapulungan ng Kongreso patungkol sa 7.2 trillion na utang noong Administrasyong Duterte. Naniniwala ang grupo ng mga manggagawa na gagamitin lamang ng mga mambabata sa grandstanding ang nasabing pagdinig. Kung mayroon man anilang dapat imbestigahan, walang iba kundi sila mga mambabatas na nag-aproba sa naturang mga pag-utang. Mga hangal, sino nga bang nagbigay ng absolutong kapangyarihan para mangutang at gumastos ang butangerong Pangulo noong pandemya? Sino pa, kundi ang mismong Senado at Kongreso. Yan ang bahagi ng pahayag ni Calio D. Guzman, Pangulo ng Partido ng Lakas ng Masa. Tila ipinaalala rin niya na tuwang-tuwa pa noon ng mga mambabatas dahil ang bilyong-bilyong ayuda ay sa kanila rin mga makinarya pinadaloy na tumagos hanggang barangay. Ang paggamit sa kaban ng bayan sa sariling political interest ay modus operandi ng mga patronage politics na kabisado ng mga political dynasty. Ang kailangan ay audit review para matuklasan ang mga legitimate debts, hindi investigasyon na in aid of grandstanding by legislators, sapagkat hindi totoong pag-aayos sa pangungutang ang motibo ng ilang mambabatas, paliwanag ni Calio D. Dagdag pa niya, maaaring gamitin na ng Kongreso ang ibang mga lehitimong usapin ng taong bayan para sa alitan ng mga Marcos at Duterte. Kasabay nito, iminungkahi ng grupo na ilunsad ang Citizens Debt Audit para mapag-aralan ng mga inutang ng gobyerno para rin anila malaman kung anong mga utang ang maaaring ipakansela o pag-ani ng sistema ng pagbabayad mula sa mga creditors. Marami na anilang mga bansa ang nakakakuha ng cancellations sa mga illegitimate debts.